Praise the Lord. So, isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin, maging sa ating mga online viewers. Tayo po muna ay mananalangin. Panginoon, minsan po o Diyos ay pinapasalamatan po namin ang iyong kadakilaan at ang iyong katapatan. Patunay nga po, God, patuloy na kumikilos ka sa buhay ng iyong mga anak. Maging sa mga salita mo, Lord, na amin nga pong mapapakinggan sa pagkakataon na ito, dalangin ko, God, na hindi lamang po tagapakinig ang bawat isa, kundi higit sa lahat, sila po ay tagagawa ng iyong banal na salita. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. So this afternoon, our topic, it is about work done by soul winner. Yung ginagawa po ng soul winners. Sino po ba yung mga soul winners na tinatawag? Okay. And our text in Matthew chapter 4 verse 19, sabi po dyan, ito po yung text po natin this afternoon. Okay. In Matthew 4 verse 19, sabi po dyan, "Come, follow me," Jesus said. Ito po ang sabi ng ating Panginoon. At ano ang gagawin po natin? "And I will make you fishers of men." So ang bawat isang pala sa atin ay kahalintulad ng isang fisherman. No? Kaya lamang po yung binibingwit natin, no, ay hindi isda, kundi tao. So, titingnan po natin sa salita ng Panginoon. Ano po ba yung ginagawa ng isang soul winners or yung mga tinatawag na fishers of men? Number one is that, snatch men as branch from the fire. Snatch men as branch from the fire. So, ibig sabihin, nandun po na bilang isang soul winners or fishers of men, ang ginagawa natin ay snatching ang mga tao kasi nga, papunta po sila sa impyerno. Salamat kay Lord. Dahil ang bawat isa po sa atin ngayon, kung tayo po ay magpapatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi na po yung fire yung ating patutunguhan, kundi alam po natin na mayroong magandang lugar na inihanda ang Diyos para sa iyo at para sa akin. And Jude 1 verse 23, sabi ko doon, "Snatch others from the fire and save them." Ito po ang sabi ni Lord sa bawat isa po sa atin na ngayon po ay natagpuan natin ang Panginoon, nakilala natin siya, isinali natin siya sa ating buhay. So, ang bawat isa rin po sa atin ay sinasabihan ng Panginoon na snatch others from the fire and save them. Iligtas din po natin ang iba. Huwag po tayong makontento na tayo lamang. Isipin po natin, how about our family? How about our friends, mga relatives, mga taong nakapaligid sa atin? We need to snatch them, mga kapatid. Kung hindi pa sila naniniwala sa Panginoon, no, ito po yung gagawin natin. Snatch others from the fire and save them. To others show mercy, mixed with fear, hating even the clothing stained by corrupted flesh. So nagpapatunay lamang po na kung ang tao ay hindi mababago at kung ang tao ay hindi makakakilala sa Panginoon, meron silang patutunguhan. And that will be hell. Kaya, tignan po natin mga kapatid, we need to do our part. We need to become soul winners, fishers of men. Zechariah chapter 3 verses 2 to 5, sabi na ulit, "The Lord said to Satan, the Lord rebuke you, Satan." O, nire-rebuke ni Lord si Satan. "The Lord who has chosen Jerusalem, rebuke you. Is not this man a burning stick, snatched from the fire?" Next verse please. "Now Joshua was dressed
and filthy clothes as he stood before the angel. The angel said to those who were standing before him, "Take off his filthy clothes." Then he said to Joshua, "See, I have taken away your sin, and I will put rich garments on you." And then, okay, last verse na yan. So dito makikita po natin na si Joshua, siya ay taong katulad natin na isang makasalanan. Pero ang kagandahan po, nakakilala siya sa Panginoon. Kaya sabi nga niya dyan, put a clean turban on his head. No? So they put a clean turban on his head and clothed him while the angel of the Lord stood by. Kaya kung ating titingnan, if we're going to snatch ang mga taong ito, no, imbes na sa impyerno mapupunta, ay gagamitin tayo ng Panginoon para madala sa kanyang kaharian. Mga kapatid, ganito rin po yung mangyayari na talagang papalitan tayo ng Panginoon. Sabi dyan kanina, the filthy, yung ating karumihan, lilinisin tayo ng Panginoon. Kaya napakahalaga po dahil ang tao kung hindi siya magsisi sa kanyang kasalanan, ay hindi siya makakarating sa kaharian ng Panginoon. Make sure na kung darating ang Panginoon, kasama ang bawat isa. Hindi lamang tayo, sana 10 ng ating mga mahal sa buhay. So number 2, na kinakailangan gawin natin is that display the wisdom that comes from God. Ipakita po natin na meron tayong karunungan, na ang karunungan na nasa atin, ito ay galing sa Panginoon. Kasi tingnan po ninyo ang tao, pag nakikita nila na meron kang kakaibang karunungan, na alam nila na, uy, bakit ito, medyo matalino na noong classmate ko ito, parang wala siyang alam. Pero ngayon parang meron na siyang katalinuhan na naiiba. No? Dahil tunay po, na kung may salita ng Diyos sa buhay ng isang tao, siya ay magiging matalino. Ito po yung katalinuhan na hindi po nakukuha sa universidad. Oh, kahit na mag-master ka, hindi mo ito makukuha. Pero ito po ay makukuha lamang sa pamamagitan po ng banal na salita ng Diyos. Kaya kung tayo po ay palaging nakakapakinig, nag-aaral sa salita ng Panginoon, nagiging marunong po tayo. At ang karunungan natin, ito po ay galing sa Panginoon. Kaya sa pagdidesisyon natin ay talagang nakikita ang ating karunungan. Proverbs 11 verse 30. Sabi niyo, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Tingnan po ninyo. Ang sino man, sabi diyan, ang bunga ng righteousness, kabanalan, is a tree of life. Remember our status right now, we become righteous because we have Jesus Christ in our life. Because of Him, ginagawa po niya tayong matuwid. At ang ating katuwiran ay galing sa ating Panginoong Jesus. At sabi diyan, and it is a tree of life. So, ibig sabihin, talagang nagbibigay siya ng buhay. Kaya ang meron kay Kristo ay merong buhay na walang hanggan na siyang hawak-hawak ng bawat isa. Kaya mahalaga that people come to know God, na kinakailangan malaman nila ang katotohanan. Malaman nila na kailangan nila si Kristo sa kanilang buhay. Sabi po dyan, and he who wins souls is wise. Kaya kung tayo po ay nakakapag-akay ng kaluluwa sa Panginoon, you are a wise man. That is one way. Pag wala pala tayong naaakay, naku, question mark, wise ba tayo or hindi? Kaya maganda po mga kapatid na mag-evangelize tayo, mag-share ng salita ng Panginoon. Kaya kahit na lumalabas kayo, namamalingki, dapat may daladalang tract sa bag. Para kung may makilala po tayo, pwede natin sabihin, kabayan, God bless you. Abutan mo siya ng tracts. O isulat mo na doon yung telephone number mo, yung pangalan mo. And then, hindi yung mahabang sharing.
Kasi alam ko niyo, pag mahaba po tayo mag-share ng mga nakakasalamuhan natin yan sa labas, no? Iiwanan nila tayo, magsasawa sila. No? Kaya nga diba, nag-aaral tayo ng sa mga nag-BBC. 3 minutes gospel sharing. Within 3 minutes, na i-share mo ang salita ng Panginoon. Do you still remember the strategies of evangelism? So yan po yung next topic ng mga BBC class ngayon. The strategies of evangelism. Kaya dapat yun face-to-face talaga. Pag itinuro yung strategies. So, sabi po yan, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Kaya ang mga mananampalataya, no, nandun na we display the wisdom that comes from God. Sa paanong way? Nag-aakay tayo ng kaluluwa para sa Panginoon. Number 3. Number 3 is that shine like a star in the universe. Nagniningning na katulad ng isang bituin sa kalangitan. Shine like a star in the universe. And Daniel chapter 12 verse 3. Saan ulit yan? Those who are wise, yung mga matalino, will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness. Tingnan ko ninyo. Those who lead many to righteousness, meaning to say, inihahayag mo ang salita ng Panginoon at nadadala mo sila sa presensya ng Panginoon at sila ay nagiging matuwid. Okay? And those who lead many to righteousness, like the stars forever and ever. Ang magiging katulad natin ay isang nagniningning na bituin, mga kapatid. So, may mga advantage pala at benefits kung tayo ay talagang ginagawa natin yung part natin na mag-share, no? Mag-win souls for Christ, mag-evangelize. Dahil, ayan, ang nangyayari sa atin, na tayo po ay nagiging nagniningning sa mundo ito. Nagniningning. And Matthew 5 verse 16, sabi po ulit doon, Matthew chapter 5 verse 16. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. So ang status po ng bawat isa sa atin is dahil maging ilaw sa mundong ito. Pag nakikita po nila yung ilaw sa buhay natin, maging sa ating mga employment house, pag nakikita po nila yung ilaw, no, nangungusap. Because remember, you and me, ang kalintulad po natin, we are called a living Bible. Na pag nakikita nila yung buhay natin, nababasa nila ang salita ng Panginoon. Kaya dapat maging ilaw tayo. No? Kasi pagtingin nila sa atin, alam nila na tayo ay Kristiyano. We become a living Bible to them. Na pag nakikita ka, ay binabasa nila ang salita ng Panginoon through you. Kaya sabi nga niya dyan, kinakailangan na tayo ay maging ilaw sa mundong ito. Di ba napapansin naman natin, pag yung isang tao ay mabait, and then, ay, Kristiyano pala siya, ay, kaya pala ganito ang ugali niya, kasi Kristiyano. So, tinitingnan nila tayo, pagtingin sa atin, ang kahalintulad natin, sila ay nagbabasa na rin ng salita ng Diyos through us. Kaya kinakailangan mga kapatid na ipakita po natin sa mundong ito na tayo ay isang ilawan. Ilaw. At bawat isa po sa atin, hindi po tayo pare-pareho ng ilaw. Kasi in natural, there are different kinds of light. Merong bumbilya, merong fluorescent lamang, meron yung aandak-andak na nilalagay doon sa Christmas tree, di ba? O, yeah. At iba-iba din yung lakas niya, yung watts niya, di ba? Pero ang mahalaga, no, kung anong klaseng ilawan ka ginamit, no, you are functioning according to that klase ng ilawan na pagkagawa sa'yo.
Ang mahalaga kapatid, hindi ka pundido. Dahil kung pundido ka na, kahit na napakalaking ilawan, kung pundido, kahit na anong gawin mo, walang ilaw. Isipin. Kahit na ilipat mo siya ng sakit, kung pundido, hindi mo yan magkakaroon ng ilaw, hindi siya magkakaroon ng ilaw, pundido. So sana po wala pong Kristiyano pundido, kundi ang bawat isa sa atin ay maging ilaw. Ilaw sa mundong ito, nakikita po nila ang ating mga ginagawa, our behavior, our attitude, our action. Yun bang kahit na gustong-gusto mo nang magalit? But we need to exercise the fruit of the Holy Spirit. Kaya meron ng fruit of the Holy Spirit. At alam po ninyo, ang fruit of the Holy Spirit, no? Lalo kang mag-testing. Pag uwi mo, talagang testing tayo ng fruit of the Holy Spirit doon. Kaya pag umuwi po tayo, dapat nakahanda yung sarili natin. Kasi yan, isa yan sa mga testing natin kung paano natin i-apply ang fruit of the Holy Spirit. Kasi marami tayong makakaharap. Dito, ang kaharap mo lang, si Amo, sa bahay ni Amo. Pagpunta mo sa church, at least mga kapatiran, yung nakikita mo, di ba? Pero sa Pilipinas, iba't iba. Iba't iba. At minsan, di ba? No? At minsan, mismo mga kapamilya pa natin, talagang testing tayo. No? Kung hindi lang natin sasabihin, hindi lang ako Kristiyano, papatulan kita. Iniisip natin pagiging Kristiyano natin eh. Yun bang gusto mo na talagang sagutin o makipag-away, pero ting-ting-ting ka para lamang hindi ka, para lamang makita, no, na may Kristo ka sa buhay. So, sabi diyan, let your light shine before men. Kasi kung makikita po nila na tayo ay gumagawa ng tama, kung makikita po nila na ang ugali natin ay talagang nakakalugod, ay, lalapitan din tayo ng tao pag magandang ugali natin, isipin. Pag magandang ugali mo, maraming taong lumalapit sa iyo. Pero pag masamang ugali mo, ay para kang kinatatakutan. Ayaw ng taong lumapit sa iyo para pag may gap. Hindi ka nila basta-basta malapitan. Bakit? Kasi nag-aalanganin sila. Dahil siguro maaaring meron silang napansin, meron silang nakita, kaya ganun yung attitude. At nakikita natin even in literal, mga kapatid. Kaya nga po, sa family natin, kung dito po tayo na born again, pagdating natin sa Pilipinas, dapat makita ng family natin ang pagbabago. Kung noon, wala ka nang ginawa kundi Donya style. Utos dito, utos doon. Pero noong nakilala mo ang Panginoon, no? And then, pagdating mo, nag-iba, may pagbabago, no? Hindi na katulad noon na wala ka nang ginawa kundi mag-utos, pero ngayon talagang ikaw na mismo ang magiging magsaserve pa ka. Talaga makikita natin yung pagbabago. Kung noon kuripot ka, pero ngayon talagang, ayan, bumibili ka na ng ganito, makikita nila yung pagbabago. Kasi meron mga testimonies tayo na hindi daw niya maakay-akay ang kanyang lakay na pumunta ng church. Pero nung nagbago siya, na talagang ipinakita niya, yun pala, ang hinihintay lang ng kanyang lakay kasi kung kapatid na ito masyadong bungangera. Hindi nakikita ng lakay na nagbago siya. Na still pa rin na bungangera kaya hindi niya madala. Eh dahil sa pakinig ng salita ng Panginoon, no, ayun, naisip-isip ng kapatid na ito na magbago. Imbis na maging bungangera, medyo, hindi na masyado. And then doon niya naakay ang kanyang lakay. And then doon niya nalaman sa atin ang kanyang lakay. Salamat at nakita ko yung pagbabago sa iyo. Kaya tingnan po ninyo, tayo yung kanilang tinitingnan. Kaya kung makikita po nila na may pagbabago, nagiging ilaw tayo, ay talagang maniniwala sila na merong nangyayari sa buhay natin.
nung natagpuan natin ang Panginoong Jesus. So sana po, ganun po yung magiging reaksyon ng mga taong nakapaligid sa atin na makita nila na tunay po na may Kristong nag-aari sa buhay. Kaya maging ilaw po tayo sa mundo ito. Dahil ang mundong ating ginagalawan, napakadilim mga kapatid. Salamat dahil nandyan ang bawat isa sa atin na ilaw sa mundo ito. Kaya dapat po magningning ang bawat isa. Katulad po, for example, di ba paggabi, pag tingala mo sa langit at maraming bituin na nagniningning, ang gandang tingnan. Kaso dito walang bituin. Pero pumunta kayo doon sa countryside, sa Puerto, ay makakakita ka ng bituin sa gabi. So balik na rin natin. Kung ang Diyos na nasa langit, pagtingin niya sa mundo, ay nakikita niya yung mga anak niya na kumikislap-kislap. E di magiging masaya ang Diyos. So ganun din po mga kapatid. Kaya bilang kaparti po ito para makapag-akay po tayo. Makikita nila yung ilaw. Ang ilaw na yan, ang source ng ilaw natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So kinakailangan makita po nila. Number 4 is that be a flavor in this world. Pag sinabing flavor, dapat may lasa. Tingnan mo yung katabi mo, may lasa kaya yan. May lasa kaya. Ano kaya lasa niya? Kasi sabi niya, be a flavor in this world. Dahil sabi doon sa Matthew chapter 5 verse 13. In Matthew chapter 5 verse 13 sabi niya, you are the salt of the earth. O, tingnan ko ninyo. Ikaw ay asin sa mundo ito. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? O, pag natanggal yung alat noong asin, no? Nawala yung alat. Sabi diyan, it is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. Alam natin po na ang asin ay mahalaga. Noong kapanahunan po ng Romans, did you know na ang asin, ang sweldo po ng mga Roman soldier? Imaginin mo nga. Pagbibigay sila ng sweldo, ang ibibigay ng sweldo sa iyo, asin. So, mahalaga ang asin before. Pero ngayon parang, ayun nga, ang asin parang bali wala. Pero napakahalaga po ng asin. Valuable ang asin. Kasi ito po yung ibinibigay na salary before ng mga Roman soldier, asin. Imagine that. At alam natin na ang gamit ng asin ay to preserve. Para hindi masira. Nilalagyan ng asin for preservation. Ano ba ang gamit ng asin? Panlasa. Kahit na ang ganda ng pagkakaluto mo, pag walang asin, pag matabang, iba ang lasa. Iba lang, di ba, pag asin yung inilagay mo? Kahit na nilagyan mo na siya ng mga seasoning, pero still pa rin, iba pag nilagyan mo siya ng asin. Kaya sabi dyan, mga kapatid, be a flavor in this world. So, magkaroon po sana tayo ng lasa sa mundong ito. At nalalasahan po sa mundong ito kung sino tayo. Kaya sabi ko dyan sa katabi mo, dapat may lasa ka sa mundo. Sweet. Nalalasahan po tayo, mga kapatid. Dahil, tingnan ninyo, kung walang lasa, ano ang gagawin? Thrown out and trampled by men. Kaya, be a flavor in this world. Maging preservative, ika nga. Pag sinabing preservative, yung bang masisira na sana yung taong ito yan,
Pero dahil hinabol mo siya, you share the Word of God, ay, nakakilala sa Panginoon. E di, nakita niya, na-preserve. Kaya mga kapatid, ganun po sana ang gagawin natin. Okay, number 5. Number 5 is that, sacrifice personal rights and privilege. Sa pagiging soul winners po natin, fishers of men, talagang there are times that we need also to sacrifice our personal rights and privilege for the sake of souls. Para lamang maakay natin siya. Dahil sabi doon sa 1 Corinthians 9, 19 to 20, sabi po dyan, though I am free and belong to no man, I make myself a slave to everyone. Sabi po ni Apostle Paul, to win as many as possible. No? And then sabi dyan, to the Jews, I became like a Jew. To win the Jews. To those under the law, I became like one under the law, though I myself am not under the law, so as to win those under the law. Kaya minsan talaga, no, kahit nasasabihin mo, ang hirap namin puntaan dito, parang squatter area lamang. No? Wala tayong karapatang mamili. Pag ang pinag-uusapan is to go and share the Word of God. Hindi tayo namimili ng taong sinishiran natin ng salita ng Panginoon. Kung pulubi siya, kung kinakailangan na maging pulubi ka rin para maakay mo, why not? Kung mayaman ka na nagsishare ng salita ng Panginoon at pulubi, yung sinishiran mo or mahirap, no? Hindi maging mahirap ka rin, huwag mong ipakita yung kayamanan mo. Yan mo yung sinasabi. Kaya sabi natin, even in sharing the Word of God, may mga sakripisyo nangyayari mga kapatid. Sacrifice personal rights and privilege. For example, yung bang there is sabihin na natin na merong meeting or there is a grupo na talagang iniimbitahan nila yung mga may pinag-aralan, for example, para na lang. Pero alam mo na parang hindi yun yung godly way. So, pipiliin mo na lang na huwag kang magpakilala. For the sake na yung mga taong nandun, na nandun na walang pinag-aralan in order to reach them. In order to reach them. Katulad ng ating Panginoon Jesus actually, He is the best example. Siya ay anak ng Diyos na tinatawag. Pero bakit siya ay pumunta sa mundo ito? Para tayo ay maligtas. Para malaman natin ang salita ng Panginoon. Ibinigay niya ang gospel, ibinigay niya ang good news. Who is good news? It is the Lord Jesus Christ Himself. Because Word and Jesus, they are one. Iisa lamang. So, makikita po natin dito, hindi sinabi ng ating Panginoon Jesus na, anak ako ng Diyos, kaya kayong mga tao, dapat lahat kayo ay maniwala sa akin. Hindi. Kundi, nakita po natin na talagang naging humble siya. Yun na lamang kung kapanganakan niya na ating titingnan. He was born sa lugar na kasama ang mga hayop. So, lowly born, lowly po, nung siya po ay nagbuhay sa mundong ito, ay talagang hindi po buhay mayaman, hindi po buhay hari, kundi nakita natin kung paano nagpakumbaba ang Panginoon. He is our example. And because of Him, nagkaroon po ng kaligtasan sa mundo ito. Yung inialay niya yung kanyang buhay. At alam din natin na maraming mga martyr na Christians because of sharing the Word of God. Some of them, they put into prison.
Kaya, kaparte po ito, mga kapatid, being a Savior. James 5 verse 20. Remember this, whoever turns a sinner from the error of his way will save him from death and cover over a multitude of sins. Kaya nga palagi ko pong sinasabi na kahit na isa lang, yung bang maakay natin, o ilan tayo dito? 2, 4, 5, 8. 2, 4, tama ba ang bilang ko? Tama, 8 tayo. Ay kung merong akay ng bawat isa, edi magiging ilan tayo? 16. Doble ka agad, diba? Kahit na may isa lang, na talagang inaalagaan natin, at talagang nakikita natin na namumunga. Kaya ipag-pray natin kay Lord, na sana meron tayong aalagaan. Remember, evangelism is the heartbeat of God. At tinawag tayo ni Lord na maging soul winner, to win souls for Christ. Yan po yung pinakamahalaga po na pagkakatawag ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sekundary lamang po yung ating mga ministry, yung ating mga ginagawa, yung mga servisyo natin. No. God commissioned us. The word commission, lahat po, bawat isa sa atin, God commissioned us to go and share the word of God. And then, number 6 po natin is that, continue to remain in the vine. Hindi po tayo makakapag-akay ng kaluluwa pag tayo po ay putol na sanga. Kinakailangan na palaging konektado sa puno in order to become a soul winner. John chapter 15 verses 45. Sabi ni Lord, remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. So sinasabi ni Lord na manatili kayo sa akin. Tingnan po ninyo, kung mananatili tayo sa Panginoon, mananatili din siya sa atin. So ibig sabihin, kung hindi natin iiwanan ang Panginoon, ni kailanman hindi niya tayo iiwanan. Pero kung hindi ka mananatili sa Kanya, hindi rin siya mananatili. Kasalanan natin, tayo yung una. Diba? Kaya unless na hindi tayo umaalis sa Kanya, nandiyan ang Panginoon. Pero pag umalis na tayo sa Kanyang presensya, no, wala na siyang magagawa. Kasi yun yung pinili natin. Remember, we have freedom of choice. Ano ba ang pipiliin mo? You remain in the vine or you're going to cut yourself from the vine? Sabi niya, remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. At hindi po tayo makakapamunga pag sinabi pong fruit. It means blessing and prosperity. Hindi tayo pagpapalain ni Lord pag tayo po ay putol na sana, mga kapatid. What we need is that we abide in the vine or remain in the vine. Yan ang kailangan natin. Verse 5, sabi niya ulit, I am the vine, sabi ni Lord. Siya yung puno, you are the branches. Bawat isa sa atin ay sanga. Inahalin tulad sa sanga. If a man remains in me and I in him, o tingnan niyo ulit, sabi nga, he will bear much fruit. Siya ay makakapamunga ng marami. Pagpapalain ni Lord ang buhay mo. And then sabi ni Lord, apart from me, you can do nothing. Kaya wala po tayong magagawa kung walang Kristong naghahari sa buhay. Lagi po sana natin itong tatandaan at iisipin, mga kapatid, na wala po tayong magagawa sa mundong ito kung walang Kristo na naghahari sa buhay. Kaya sa mundong ito, ang mga tao sa mundong ito, kailangan nila si Kristo. Kaya mahalaga po na ikaw at ako ay ginagawa natin yung part natin
na mag-akay ng kaluluwa to become a soul winners. Napakahalaga po mga kapatid. At sabi na natin na ang pag-share ng salita ng Panginoon, it is very urgent. Bakit urgent? O doon sa ating BTC lesson, because man already condemned. Dahil nahatulan na ang tao. Kasi sabi sa kanyang salita, ang tao na hindi naniniwala kay Kristo ay nahatulan na. Kaya kinakailangang mabago yung hatol. No? Paano mababago? Kung makakakilala sila sa Panginoon. Pero kung hindi sila makakakilala sa Panginoon, nahatulan na po sila at talagang papunta na sila ng impyerno. Siguro naman hindi natin nais na yung ating mga mahal sa buhay ay mapunta po ng impyerno. That's why we need to evangelize them. We need to share the Word of God to them. At ang pangpito po natin is that, ito yung sinasabi ko, God commissioned them. Yan yung pangpito natin, God commissioned them. Sino ang kinumisyon ni Lord? Ikaw at ako. Bawat mananampalataya. God commissioned us. In Matthew 28 verses 18 to 20. Sabi po ng Panginoon, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. So lahat po ng kapangyarihan, alam natin na ito po ay hawak na po ng Panginoon. Naibalik na po sa Panginoon dahil dati ang authority, ang power na ito ay ninakaw ng dyablo. Nung magkasala sina Adan at Eva, mga kapatid, nawala po itong authority. Ito, no? Kinuha ni dyablo. Kaya isa rin po ito sa reason kung bakit dumating sa mundong ito ang ating Panginoong Jesus. Yan. Isa ito sa reason para maibalik ang power and authority na ninakaw ng dyablo. At paano maibabalik ang power and authority? Yung mga literacy student yan. Paano maibabalik? Through prayer. Isang through prayer. Kaya nga po kung nananalangin tayo, prayer is power. Makapangyarihan ang panalangin. Kaya kung tayo nananalangin, nandun, na naibabalik, we have power because makakalapit tayo sa Panginoon. Yan, the power and authority. So dito natin i-apply yung word na prayer. Nanumbalik ang kapangyarihan, the authority. That's why every believers, when we pray, there is power. May ginagawa ang Panginoon. Na ibabalik yung mga ninakaw ng dyablo sa buhay natin. So, all authority in heaven and on earth has been given to me. So, ibinigay na po kay Lord Jesus nung siya po ay nabuhay na muli. Doon na po totally defeated ang kaaway. Jesus already won the victory in the cross of Calvary. Nung siya ay muling nabuhay. Kung titingnan po natin, si Satan, he knows the Word of God. Pero tingnan po ninyo, hindi niya lubusan naintindihan ang salita ng Panginoon. Kasi kung naiintindihan sana niya, hindi niya ipinako sa krus ang Panginoong Jesus. Dahil in the book of Genesis, nung nagkasala sina Adan at Eva, sinabi na ng Panginoon ang mangyayari kay Satan. Isingit ko nga kung pwede. Genesis 3 verse 15. It was already prophesied after the crucifixion of the Lord Jesus Christ. Genesis chapter 3 verse 15. Pero hindi naiintindihan ko ni Satan. Kasi sabi niya noon kay snake, kay serpent, and I will put enmity
between you and the woman. Woman, speak of Israel, speak of believers, ang mga mananampalataya. And we are the children of that woman. And between your offspring and hers, so there is gap. He will crush your head. Ano ang gagawin? Oh, ano ang gagawin ni woman? Sabi diyan, he will crush your head. Dudurugin niya ang ulo mo. Di ba pag durug ang ulo, ibig sabihin, totally defeated. Wala nang buhay kasi ulo na. He will crush your head. At sabi ni Lord, pero ikaw serpent, ang gagawin mo, and you will strike his heel. Ibig sabihin, it refers to the crucifixion of the Lord Jesus Christ. The nailing of his feet and hands. Hindi niya naintindihan. Kaya dumating yung time. Maraming panahon ang nagdaan. Hanggang sa dumating yung time na isinilang sa mundong ito ang anak ng Diyos. Dahil ang Panginoon, wala na siyang makita, hindi na nalulugod ang Diyos sa mga burnt offerings na ginagawa ng tao. Kaya sabi niya doon, naghanap ang Panginoon kung sino. And then, ang Panginoong Jesus. Kinakailangan maging tao. Kinakailangan siya ang maging burnt offering para sa lahat-lahat. He is become a lamb without blemish. Kaya nung dumating ang Panginoong Jesus, ayan, diba? Noong isinilang nga siya, gusto nga ni King Herod, ipapatay lahat ng bata during that time. Kaya lahat ng 2 years old na bata ay ipinapatay niya during that time. Do you remember the story of the three Magi? Yeah. Na binisita nila nung isinilang ang Panginoong Jesus? Oh. Sabi ni King Herod, pag nakita ninyo, bumalik kayo sa akin at magpupuri din ako sa kanya. Pero hindi yun totoo. So in the dreams, ang ginawa ng tatlong hari ito, they obey God. So dumaan sila sa ibang daanan. At hindi sila bumalik kay King Herod. So kung ating titingnan ng kapatid, hindi niya naiintindihan ang salita ng Panginoon. At nung siya ay naipako sa krus, ay masaya siya. Masaya si Satan ang alam niya. No? Wala na. No? Wala nang maaasahan ng mga tao. Pero hindi niya naiintindihan. Sa pagkakapako niya sa krus, no? Tunay na namatay. Pero ang hindi niya naiintindihan, ang anak ng Diyos ay pwedeng mabuhay na muli. At nabuhay na muli sa ikatlong araw. Kaya nung nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesus, that is the total defeat of Satan. Kaya siya po ay talunan na, mga kapatid. At doon na po nanumbalik ang ninakaw ni Diablo sa mga tao. Kaya ang tao ay kinakailangan magkaroon ng Kristo sa kanilang buhay. Kinakailangan na marinig nila ang salita ng Panginoon upang sa ganon ay makakilala sila sa Panginoon at magkaroon sila ng power and authority. Kaya salamat kay Lord dahil isa tayo sa nakapakinig sa salita ng Diyos. Kaya ang bawat isa sa atin ay mayroong power and authority. Hindi po tayo talunan sa mundo ito, mga kapatid. Remember that. May Jesus na naghahari sa buhay. And we can overcome whatever situations that we are facing in this world. Kaya dapat alam natin kung ano yung status natin. Kaya kung may mga testing, may mga trials na nangyayari, hindi ka talunan. Kundi kayang-kaya mo yung harapin dahil kasama mo ang Panginoong Jesus. Kaya kailangan po ang soul winners, mga kapatid, kailangan ihayag natin ang salita ng Panginoon.
upang sa ganun po ay hindi lamang tayo yung makarinig at malaman na kinakailangang mapakinggan at malaman tanggapin si Jesus sa kanilang buhay. Okay, balik tayo dun sa Matthew 28, verse 19. Therefore, sabi ni Lord, God commissioned us to go and make disciples of all nations. Kaya ang gagawin natin is to go. Hahayo tayo. And then sabi niya, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And then in verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Kaya ito pong Matthew chapter 28 verses 18 to 20, ito po yung commission ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pag sinabing commission, talagang inatasan ng Panginoon. Binigyan tayo ng kapangyarihan para gawin natin ito, para tayo ay humayo to go and bear fruit, no? At turuan natin sila sa katuruan tungkol kay Kristo. At sabi diyan, huwag tayong mag-alala dahil sasamahan tayo ng Panginoon. God will give us courage, boldness to go and share the Word of God. Kaya wala pong Kristiyanong shy mo. Mga kapatid, nandun po yung boldness natin to go and share the Word of God. Hindi tayo nahihiya na sabihin na si Jesus ang tagapagligtas sa mundong ito. Kailangan nila magkaroon ng Jesus sa kanilang buhay. So, the work done by soul winner, what are they? Is not men as brands from the fire. Display the wisdom that comes from God. Shine like a star in the universe. Be a favor in this world. Sacrifice personal rights and privilege. Continue to remain in the vine. God commissioned them. At magtatapos po tayo sa verse na ito in Romans chapter 10, verses 14 to 15 as our conclusion. Sabi po dyan, how then can they call on the one they have not believed in? Oo nga naman. Paano sila tatawag, no, sa hindi naman nila napakinggan o nalaman? And then sabi niyan, and how can they believe in the one of whom they have not heard? Katulad natin, kung hindi natin napakinggan ang salita ng Panginoon, wala tayo ngayon dito, isn't it? Kaya salamat sa mga nag-akay sa atin. Kilala ba ninyo kung sino yung mga nag-akay sa inyo? Magpasalamat tayo sa kanilang buhay. Because of them, nadala tayo sa presensya ng Panginoon. So, nandun na ginawa nila sa atin, so gawin din po natin sa iba. Kaya kinakailangan din po na tayo rin po ay humayo to share the Word of God para mapakinggan po nila. And then subject, how can they hear without someone preaching to them? So question mark po ito. So sino nga ba ang gagamitin ng Panginoon? Of course, ikaw at ako na nakakilala na sa Panginoon, dahil hindi niya pwedeng gamitin yung hindi pa nakakilala. Anong i-share nila kung hindi nila alam ang salita ng Panginoon? But for you and for me, na meron ng salita ng Diyos na napakinggan natin, na nalaman, that we can use it to share others. Verse 15. And how can they preach unless they are sent? Paano daw sila mag-preach kung hindi sila pinadala? Balik tayo ulit sa Matthew 28 kanina. Diba sabi ni Lord, God commissioned us to go. So ibig sabihin, ang sagot nitong verse 15 na ito, okay, go back na dun sa verse 15. Ang sagot dito sa verse 15 na, how can they preach unless they are sent? Sinabihan na tayo ng Panginoon, sabi na, go. So, ibig sabihin,
ikaw at ako ang tinutukoy mo dito at sinasabihan ni Lord na tayo yung kanyang ipapadala. Kaya sabi diyan, as it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Kaya kapatid, kumain po tayo, gawin po natin ang part natin because God commissioned us to go and share the word of God. Kaya yung pag-i-evangelize, napakahalaga po mga kapatid. Tingnan po natin, dapat po meron tayong akay. Kasi alam po ninyo, kung nakikita ninyo yung akay ninyo, yung nadala ninyo sa Panginoon, ibang kagalakan. Lalo pa na pag nakikita ninyo na sila ay lumalago sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kahit na saang lugar, saang sitwasyon, dapat po nandun na hindi tayo, andun yung desire natin na ihayag ang salita ng Panginoon. Hindi po sana nawawala yung burden natin to go and share the word of God. Kasi hindi po natin alam kung ano ang gagawin ni Lord sa taong yan pag siya ay naakay. Alam po ninyo, I was blessed kasi pag Sunday, pag nakikita ko yung naakay na she is the product of my Queen Mary. Check out. Product siya. Kaya kahit na sa mga ganong sitwasyon, katabi ko siya sa upuan. And I asked her to come to church. Hindi lang siya ngayon. Kasama niya, pati asawa niya paglinggo. Sila lang namang mag-asawa pag sa linggo. Product siya ng Pinoy. Check out. At hindi lang siya. Kasi I think mga anak na rin niya sa Pilipinas, they go to church. So hindi lang natin alam na mayroong gagawin ang Panginoon. Ang gawain natin in Leyte, diba merong Philippines in Leyte? Ang nag-umpisa po ng gawain natin in Leyte ay isang kapatiran na doon mo sa Blackman. Nakaupo siya doon sa may fountain. And I share the word of God to her. Nakakay po siya, pumunta ng church. Nung not for good, he invited pastor. At ngayon, meron ng gawain in Leyte. For me, I was blessed. Kasi sabi ko, Lord, salamat. Kasi yung taong inakay mo, hindi mo alam na pagdating ng time, gagamitin ni Lord. So, diba, iba yung kagalakan pag alam mo. Kaya nga the other time noon, I think, nagpunta sina Pastora Marina, dito noon, dyan sa Wapong, yung mga taga-Pilipinas. And then, nag-amit kami. And then sabi niya sa, ay, ikaw pala si Pastora Sonia Marcos, ganito. And then sabi ko, opo. So, makikita natin. Kaya sabi ko kay Lord, at least nung kabataan ko, Lord, talagang andun yung pag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon. Kaya hindi ko sasabihin na wala akong akay dahil may mga akay ako sa Panginoon. Na talagang makikita mo kung paano pinalago ng Panginoon. At kung gagamitin sila at nakikita mo na lumalago, andun yung kagalakan. At isa ko pang tinatawag ng anak is the coordinator of our Sunday. Kaya very close siya. Kasi ako yung nag-alaga sa kanya. Maraming hirap no? Talaga. Pero nakita ko yung way. No? Yung pagkilos ng Panginoon. Kaya pati mga anak niya very close sa akin. Sa aming family. Para yung family niya at family namin, there is parang kahit na hindi magkakadugo, but we consider that we are family. Kaya pati yung mga anak niya noon pumupunta sa bahay. No? I meet yung kanyang mga parents. So andun because of the word of God. Amen. So hindi mo natin alam kung sino
yung masyeshiran natin, hindi. May malaking plano pala ang Panginoon sa buhay ng taong yan. Nagagamitin niya pagdating ng takdang Panginoon. Kaya mga kapatid, napakaganda po na makapag-akay po tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Yung bang meron tayong testimony na sinasabi natin na Lord, salamat dahil ginamit mo ako, Panginoon, para ang taong ito ay makakilala sa iyo at siya ngayon ay naglilingkod, siya ngayon ay namumunga. Panginoon, the glory belongs to you. Kaya mga kapatid, just keep on. Kasi it is our testimonies. If we can usher souls in the kingdom of God. Marami pa, hindi lamang po sila. Kaya ko po ito sinasabi as to testify na hindi po natin alam kung anong gagawin ni Lord doon sa tao in-invite natin, doon sa tao na we share the word of God to them. Siyempre, pag mamunga sila, it's your bunga din, isn't it? Bunga mo rin siya. Kaya, we go and share the word of God. Be a soul winners, mga kapatid. Dahil hindi po nasasayang yung ginagawa po natin to share the word of God. Kung hindi man natin sila madala, as long as we do our part, kasi even in the word of God, sabi doon, iba ang nagtanim, iba ang nagdilig, iba ang umani. Pero ang kagandahan, as long as you do your part. Ano yung part mo? Nagtanim ka ba? Nagdilig ka? Or nag-ani ka? Kasi it's one. And at the end, sabi doon, may rewards na tatanggapin sa Panginoon. Kaya kung hindi man natin maakay, makasama yung mga siniran natin ng Word of God sa labas, okay lang yan. Ang mahalaga, we are doing our part to go and share the Word of God. Kasi ang tao ay kinakailangan malaman nila ang salita ng Panginoon. And God commissioned us to go and share the Word of God. Amen? Panginoon, salamat Lord God sa iyong salita na minsan pa po ipinaalala mo po sa amin, O God, na Lord, napakahalaga po ng pag-share ng iyong salita. Kaya dalangin ko, O God, nabigyan mo nga po, Panginoon, ng courage, ng boldness ang bawat isa na maihayag po nila ang iyong salita, O God. Para sa ganun, Panginoon, ay marami pa po mga tao, God, ang maakay na mapunta sa iyong kaharian. Kaya gabayan mo, God, ang iyong mga anak. Bigyan mo sila, Panginoon, ng burden, Father, to go and share the word of God to those souls. Maging, Panginoon, this Monday, Lord, it's my prayer, O God, that each one will do their part to share the word of God. Palaguin mo, Panginoon, ang grupo ito, Lord God. I-multiply mo sila, Panginoon, in their numbers, at palaguin mo sila, Panginoon, sa kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo. Maging ang aming mga kapatiran, O God, na nakikinig, Lord, it's also my prayer, Father, nabigyan mo rin po sila ng kaluluwa, Panginoon, na aalagaan po nila, O God, na sila rin po ay mamumunga, O God. Lord, salamat po sa gagawin mo sa buhay ng iyong. Salamat, Lord, at ibinabalik sa mataas na pagmuli sa pangalan ni Jesus. Ibabalik mo.